Oh, ito yung ano, nang habol kay Doc Nicer. Yan. Hmm. 6 months. Pasok mo na, kuya. Baka makawala pa yan. Kintab, bawal hawakan yan. Nako! Baka... Nako! As promised, meron akong bagong aso na darating at nandito na sa likod ng aking sasakyan. Malaking breed to ha. Ito na siya. 1, 2, 3. Tuesday ngayon. Kahapon maulan. Rodel, ano pangalan mo ngayon? Coco. Coco. Coco Martes. Coco Martes. Kasi Martes ngayon. Kaya ako Martes. Okay. Kasama ko rin si Michael. At syempre yung cameraman si Balong. Rodel, mauna ka na. Isang magandang araw mga boss amo. Mahaba-haba ngayon ang araw namin sa Supero. Ilang araw nga din kaming hindi nakapag-packwalk at hindi nakapaglaro ang mga aso sa playground dahil sa sobrang lakas ng ulan. At kaya naman, nung gumanda na ang panahon, ay ako mismo ang nagsimula ng packwalk. Ang una kong dinala ay ang mga dominanteng aso sa female pack. Simula nga noong kinuyog nila si Biel, ay sila na lagi ang magkakasama sa packwalk. Ang maganda dito, sa packwalk ng mga dominant dogs, pag nagigit-gitan sila, yung pag yan, pag yung mga katawan nila, yan, nagbabanggaan, di ba? Yan. Yan. Dati, pag nagbabanggaan ang katawan nila, nag-aaway sila. Pag lagi silang nagbabanggaan, hindi na sila nag-aaway. Familiarization ang tawag ko doon, boss amo. Halimbawa na lang itong pusa na ito. Noon, kapag nakakita sila ng pusa, ay hinahabol nila. Ngunit nung na-familiarize na sila sa pusa, ay hindi na nila ito pinapansin. Nasa harap si Bahaghari. Hindi na nila hinahabol. Si Coco Martes nga ay dala nga niya pala si Bahaghari. At makikita nyo sa body language ni Bahaghari na mas mataas na ang kanyang self-confidence. Oh, ayos ba yung buho ko? Malambok siya eh. At nung tumaas na ang self-confidence ni Bahaghari, ang dominant pack na nasa likod niya ay hindi na rin triggered sa kanya. Ito na, gagawin tayo. Kaya mo? Sigurado ka? Sigurado ka ba? Kaya ko. Tinanong ko si Coco Martes kung kaya niya mag-packwalk sa main road at challenge accepted agad. Nagdesisyon ako na mag-packwalk sa main road dahil ang aspalto naman ay malamig dahil sa sobrang lakas ng sunod-sunod na ulan noong mga nakaraang araw. Pasan? Tayo Tingnan niyo si Pilipinas Takot yan sa labas Ang laki din ng improvement kay Pilipinas. Kung dati ay bahag ang buntot niya sa main road, ngayon ay nakataas ang kanyang buntot at proud na proud. Sa mga packwalks na kagaya nito, yung maraming sasakyan, maraming taong dumadaan at may mga aspin na gumagala, ay kailangan talaga ng mataas na presence of mind. Store lights. Hindi lang ang female pack ang nagbago. Hindi lang si Bahaghari ang tumaas ang self-confidence. Kahit itong si Rodel, aka Coco Martes, ay tumaas din ng self-confidence. Kung dati ay kinakaladkad siya ng isang aso dito sa main road, ngayon naman ay may dala na siyang 5 aso at nasa likuran pa niya ang lahat ng mga ito. Kinabahan ka ba, Coco? Hindi naman sir. Bakit di ka kinabahan? Sanay na sir. Yon. Wala nang kaba. Dati, si Pilipinas, hindi niya madala ng siya lang. Kaya na ni Rodel sa tabi ng daan. E ngayon, ang dala mo pa, ilan yan? 2, 4, 5. Hindi ka natatakot, di ba? Bakit? Bakit? Yung sinasabi niya sa akin na mag-relax tapos inhale, exhale lang. In lang. Inhale, exhale. Brur. Yun ang susi, mga boss amo. Inhale, exhale, kalmado. At syempre, hindi mo yun magagawa ng isang beses lang. Ako at ang mga dog keepers ko ay kailangan gawin ang packwalk ng araw-araw upang ma-perfect namin ang kalmadong energy at para kumalma rin ang pack. Shoutout sa mga followers sa Supero. Ito ang bago kong rancho. Rancho Decada. Joke lang. At pagkabalik nga namin sa farm ay nagpahinga lang kami ng konti at ginayak na namin ang buong male pack at sila naman ang dinala ko for a pack walk. Unlike sa female pack na marami akong problemadong aso, dito sa male pack ay isa lang ang problema ko, si Lapu-Lapu. Tunghayan ninyo ang video na to na kung saan merong mga tao sa paligid at merong aspin sa gitna ng daan. Kanina isa.
Yun mga boss amo, sa mga ganitong pagkakataon, hindi ka dapat magpanik. Dapat mag-focus ka lang sa aso mo. Merong konting tension na nangyari, ngunit nakaya ko itong i-manage. At hindi lang ang female pack ang dinala ko sa main road. Dinala ko rin ang buong male pack. Kapag nagpapakwalk ka sa mga daan na ganito at mayroong mga tao na gusto magpa-picture, ay pwede naman sila magpa-picture. Ngunit tayo ay hindi tayo pwedeng huminto, lalo't lalo na at kung merong aspin sa daan. Ayaw nating ma-fixate ang isang aso sa ibang aso. At bilang respeto sa mga motoristang nadaan, ay kailangan tumabi tayo kung tayo ang magiging cause ng traffic. Nalaki sa ano. Dito. Yeah. Ito umaga. Umaga din ako. Oo, ako'y naboboring. Wala akong magawa. Wait lang mo ha. Sakyan, sir. Nangangalahati na kami sa Pacwalk. Nandito kami sa main road to, no? Hi. Maraming dumadaan na sasakyan, maraming askal, aspin, whatever you call it. Maraming mga truck, maraming tao, in short. Marami kami nakasalubong na mga aspin, pero walang aspin na gustong sumalubong sa amin. Kasi kami ay isang pack. Okay, kami ay considered as one. Kasama nung dog keepers ko, yung videographer. Alam namin kung paano kami dapat mag-behave sa mga ganitong sitwasyon. Aso niyo po yan? Aso niyo yung nasa likod? Ay, sige. Oh! Sige, gaano? Okay, gaya nun. Meron dumaan na aspin, di ba? Siyempre, dominant yung mga aso ko. Tatahulan nila yun. Ang ginawa ko lang, pinigilan ko yung leash
at yung mga aso ko hindi na sumunod. Kung hindi mo kontrolado ang aso mo, yung aso mo, kakalad-kalid ka. Right? First time nila nakita yung aso na yun. Ang mga aso ko, hindi rin kapon. Okay? Wala akong asong kapon. So, kaya bang kontrolin ang asong di kapon? Kaya. Kasi ito, nakokontrol ko. Diba? Morning! Sige, babalik na tayo. Boss! Oh, ikaw! Ano? Balik boss. Pag nag-walk kayo ng aso, dapat ganito ang formation. Yan. Yung dulo ng puwet ng aso, pwede kapantay mo. Hindi yan nauna sa'yo. Saka walang tension sa leash. Ngayon dapat. Sa ganito kasi, ako pa rin na nagtitikta ng pace ng walk. Kapag ang ginawa nyo, nauna sa inyo, at binabatak kayo, yung aso nyo, yung nagde-dictate ng pacing ng walk nyo. So siya yung nasusunod. Dapat ganito. Tignan nyo. Ilan yung dala ko? 11 dominant dogs. Walang nang babatak sa akin. Pag kayo ay in sync with your pack, alam ng aso kung sinong babanggay niya. Okay? Oh. Oh, tignan nyo. Oh. 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 Itawan ko pa yan. Oh. Oh. Diba? Oh. Oh. Bitawan ko pa. Susunod lang yan. Ayan, tara. Go. Go. Ang kintab ah. Kintab. Bawal hawakan yan. Nako. Baka... Nako. Basta. Ayos naman. Oh, yung dog food pala muna. Palang ano ah. Palang Oh, dalawa kulungan ko. palang kapatid tayo ah. Oh, para tayong kalbo eh. Nakunin ko. Masakit ulo o malaki ulo? Pareho. Pareho. Oo. Yeah. Ako lang. Ako lang. Mhm. Hoy! Hoy! Pagkatapos nga ng packwalk ay naligo lang tayo at dumiretso na tayo kay Kuya Kim. Nandito kami ngayon sa Silver Star Hardware, si Boss Kim C. Pinakita namin yung lalaki tsaka babae niya. Ngayon, papakita ulit kasi ilang months na eh, parang 4 months na yung nakakaraan eh. Oh, ito yung ano, nang habol kay Doc Nicer, yan. Kuya, baka makatakbo ha. Ah, pusa, lubaki lalo, no? Dito na lang para hindi mainit. Ha? Ilang buwan na? 18. 18 months. Oh, 18. 1 year and 6 months. No, no. Tingnan mo kung gaano katindi yan. Katapang talaga. Lopurahin ko na lang para sigurado. Ah, ganun na lang hawa. Tapang na. Palapat siya. Oo. Nawawalk mo pa? Ano na, isang buwan. Isang buwan ng hindi. Oh, busy. Pag yan pinakawala mo, talagang babanat yan. Ngayon naunawaan ko na kung bakit si Doc Nicer ay talagang tumakbo. Kasi iba eh. Oh. Talagang kakagat eh, no? Kakatin to? Kakagat. Oh. Hindi mabelo-belo yun. Oo. Tama, pakita mo. Oh, tamo, ang ganda ng lumaki pa lalo. No. Tama mo, ang lakas do. Pasok mo na kuya, baka makawala pa yan. Bye. Dahil sa nangyari kay Doc Nicer, si Kuya Kim, dinoble na niya yung padlock Oh, sa taas at baba na. Yan. Wala na. At saka yung in-explain ko, kaya nakakover yung kennel ni Kuya. Kaya ganyan, kasi hardware to, no? Ayaw niya ng makakita yung aso niya ng mga kasama niya dito.
Kasi pinapakawalan niya sa gabi, yun yung bantay sa hardware niya. Oo. Yun, di ba? Ganun Mas, yung kuya, no? mas maganda hindi kilala yung mga iba tao. Oo. yun. Pala, matapang siya talaga. Okay, papasok tayo sa loob ng kennel ni Kuya. Nandito yung Tibetan Mastiff at Kangal. Oh, Mainit eh. ganda! Ganda, oh. Ganda eh. Wala, panalo. Sige, mamaya ako nang titingnan. Di muna tayo sa yung Tibetan. Ilang buwan? Why? Bata pa. Bata pa? Uso lalo oh. Maganda siya. 5 months. Ang bait ah. Ha? Mabait. Eh, bata pa eh. Bata pa eh. Pero pang belapid ito, tao, matapang to, pinamatapang ang aso. Lalaki, babae. Lalaki. Lalaki. Ah, luwag naman pala kuya. Oo ah. Ganda ng ginawa mo. Kaya, sige, ano na lang. Yan. As promised, meron akong bagong aso na darating at nandito na sa likod ng aking sasakyan. Malaking breed to ha. Ito na siya. 1, 2, 3. Yan o. Oh, ngayon, ang tapang yan. Ilang buwan ka na? 3 months. 3 months ka na? Nagsasalita yung aso ko.